Hello mga kabibig, welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa vlog ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ata with evidence. Kung akala nyo ay hindi sasagutin ni Marcoleta itong si Karen Davila na kung saan pinahiya ni Karen Davila. Oo, sa interpretasyon ng ibang netizen ba, parang pinagmumukha ni Karen Davila si Senator Marcoleta na walang alam sa batas. Walang alam kung paano maging senador. Kasi sinabihan niya itong newcomer. Buti na lang nandiyan si Chis Escudero para ipagtanggol si Senator Marcoleta. Heto, kung akala nyo si Marcoleta ay tatahimik lang at hindi sasagutin itong si Karen Davila, nako, isang malaking sampal ang ibinigay ni Senator Marcoleta. Pinatulan ni Senator Marcoleta itong pagpaparinig ni Karen Davila kay Senator Marcoleta as newcomer. Nako. Pero parang may bitterness pa rin sa puso ni Karen Davila. Ikaw ba naman? Mawawala ng prangkesa ang ABS-CBN, hindi ka ba maging bitter-bitter? Of course, mawawalan talaga ng prangkisa yan. It's because alam naman na may nilabag sa batas. So ito kabibig ha, ito ang sagot ni Senator Marcoleta sa mga media na kung ano-ano ang mga tinatanong, hindi pala ganun katapang. Let's listen to this. Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pagtatatanungin ka sa programa. Trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. Ito na. Bawat hakbang at gampanin na gagawin. Hindi kagaya ng mga ibang mga nasa television. Ohoy, ito yan. Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang. Minsan, Magparatang. Pero kahit kailan itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Oh, nako, Diba? parang nahihinuha ako na. Kasi tinangka ko na ipatawag na nandun sa ABS-CBN na hearing. Tinangka niyang ipatawag ang mga media, ang mga newscaster. Tinangkang ipatawag ni Marcoleta. Pero ano nangyari, Senator Marcoleta, dumating ba? Para yatang takot sila ya. Ang kanyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Agad. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pagtatatanungin ka sa programa nila. Pero pag sila inimbita mo, Yung mga angkor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga angkor nila? angkor ba yung tawag doon? Angkor po ang tawag doon. Ala, naimbita na pala si Karen Davila sa isang hearing noong panahon ng ABS-CBN pero hindi pumunta. Natakot, naduwag, pero kung magtanong-tanong, akala mo na kung gaano kagaling-galing, 'di ba? Pero kung iimbitahan sa Senate hearing, ayaw pumunta, naduwag ang buntot. Angkor, sino mga angkor ito? Marcoleta, of course, birahin mo na. Ang broadcaster, announcer. Yan, yung mga yan. Na kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mo may pagka-personal eh. Kasi kung ikaw angkor ka dyan, kailangan mabigyan natin ng konting emphasis. Ito na. Pag angkor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs, makikinabang ang tao dito eh. Tama. Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan. Nako po. At kilalang-kilala ka eh. Oo po naman, oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Napagkamalang magaling. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Agoy. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakaroon sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng iba yung kaalaman. Nagmumold yun sa isipan ng tao. Ngayon, pananagutan mo bilang angkor na huwag ka maging bias, ano? Oo, tama. Kailangan kailangan objective ka. Para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. Tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun eh. Tama. Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Kumbaga, public property ka na eh. Totoo po naniniwala sa'yo, nakikinig sa'yo ang tao. Yun, tama. Kasi kung sino-sino lang, halimbawa, biglang gumawa ng programa si Saito.
Di ba? Opo. Oo. Palagay ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito eh. Mga tatlo siguro nakikinig. Pero sila, halos pag nakitang ganyan, nakikita mo talagang May makakapag-influence mga ka. followers po talaga. Dinudumog, Followers sila. pinafollow, Kaya pinapaniwalaan. Maging objective ka o kaya ipakita mo na pwede kang maging independent-minded. Aha. Yun ang tungkulin mo. Sa ganung paraan, ang tao makikinabang. Correct, Opo. correct. Agree. Pero halimbawa, kunwari si Nelson, congressman. Bakit naman si Nelson nilagay sa Sa isang committee sa na Committee on Sports? Alam na natin sa sino. Ano naman alam na, mga ganon. Aha. Bakit mo May side comment pa. bakit mo naman miminosin naman ang kakayanan? Ba't kilala mo ba si Nelson, si Congressman Nelson? Hindi mo Tama. kilala eh. Diba? Maaaring kilala niya sa pangalan, pero yung Oo. katauhan, kakayahan niya, baka hindi niya alam. Ano? Tingnan mo yung balat ni Nelson. Siguro. Hindi man maputi ka niya. Bakit nilagay mo sa sports? Okay sana, Sen, kung talagang tinitingnan lang yung qualification. Pero kung may mga nauna pa pangyayari, Oho. ang tanong ay, paano nanalo yung taong yan? Yun na nga eh. Oho. Diba? Sa umpisa pa lang, hindi mo na napakita na ikaw ay may kakayahang maging objective. Yung walang personalan, doon kakikilalanin ng tao eh. Opo. Tama. Doon nila makikita na meron silang pakikinabangan Correct. sa bahagi ng iyong palatuntunan. Pero antimano na ipakita mo na bias ka sa tao na yon, Pinipersonal mo na kagad. pinipersonal mo Oo, kagad, yan, oo. paano mo pa siya mapapaniwala na yung pagtalakay mo sa isang issue na yan Ay, objektibo. ay Wala na. objective? Hindi na. Nako. Wala Kaya na. Wala na eh. Opo. Oo. Ang problema ko doon, Sen, gumagamit siya ng ibang tao. Baka iniisip niya, magsalita ng hindi maganda, yung ini-interview niya doon sa mga pinatutungkulan niya, Sen. May ganun eh. Leading questions. So, Mapapansin mo naman, oho. yung anchor na yon kahit minsan, Okay. Oho. hindi man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang, hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na eh. Oho. Siguro yung mga iba, 10 beses niya nang nakapanayam. Pero ako ni mismo. Ako nakikita ko, anino ko lang, natatakot na yun eh. Oh. Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oho. Pero dito sa ating palatuntunan, nakikita naman nila na gitna tayo. Ay, opo Pag naman. tumalakay tayo ng isang subject matter, wala tayong Pagkabilang panig, sinisino. ilalatag natin. Opo. Hindi, wala tayong basta pinasasama lang. Pinakikita lang natin ang bawat punto para makita na silang mamimili at the end of the day, Jen, Nelson, Opo. ay sila yung Ang taong bayan, tama kayo. sila Tama. yung maaaring Tama. magporma ng sariling opinion kung alin yung mas tama. Totoo. Yung ito o yung ganyan. Yun naman talaga obligasyon ng media, no, Son, di ba? Sa Nalikturan si ating Karen profesyon, Dampina. ang trabaho natin maglatag ng magkabilang panig. Kaya nga, tuwan-tuwa ako at mabuti nasabi niyo yan eh. Opo. Naisip ko tuloy. Hindi ba ako nahirang nga sa Blue Ribbon Committee? Opo. Maraming nagsisay. Yung lang text na tinanggap ko Aba, yung Sabi niya, congratulatory, yan talaga ang bagay sa'yo. Napakarami ng gano'n, ano? Tama. Yan po ang inaasahan namin. Talagang palagay po namin marami pong talagang maitutuwid Oho. na magaganapan, lalo na po yung mga katiwalian. Kami po yung masaya. Marami ito, Jen. Totoo po. Alam mo, ang aking problema ngayon kung paano ko sasagutin ng mga text messages. Oho. Nasagot ko na yung 400 kaninang madaling araw. Meron na naman 300 na dumating. Walang katapusan na pagsagot ng mga text messages. Kaya nga, tataka ko. Nabanggit ko. Kaya nga, ang tataka ko, bukod tangisan yung anchor na binabanggit mo, ang talagang hindi niya matanggap sa halip na tignan mo na yung trabaho ninyo, performance ninyo. Kaya nga, nung binanggit ni Nelson, natuwa ako, naalala ko tuloy. Wala silang pupuntahan ngayon eh. Okay. E dinahirang akong Blue Ribbon. Aha. Naalala mo yung 2 malapad na dyaryo. Aha. Opo. Oo. Tuwan-tuwa ako eh. Nung umagang gano'n, kasi yung mga dyaryo, nilalagay nila sa, meron kaming lamisita doon sa, sa labas, doon nakalatag yun. Yung 2 dyaryo na yun, yun ang Opo. una kong makikita pag lumabas ako sa umaga. Akalain mo for the first time, Jen? Headline ako. Nilagay po. Hindi ako makapaniwala, Jen. Siya, hindi totoo ito. Ako lang mag-isa natatawa ako. Akalain mo, hindi na rin nila
hindi na rin nila nakuha na baligtarin ang mga pangyayari. O kaya Hindi ba lamang bagitin ang pangalan nyo? hindi ba nung una tayo nagtatalo rito at pinag-uusapan kung kinakailangang sikilin nila yung katotohanan. Yung muna natin pinag-uusapan. Ngayon, yung dalawang dyaryo, walang magawa tayo. Pati litrato ko dyan nandun. alam mo ginawa ni Mrs. Jen? Opo. Dahil siguro pinag-uusapan din na ginupit niya yung buong yung buong page. at talagang nilagay niya sa kanyang Baka ipalaminate pa ni Ma'am Edna po. for the first time. Opo. At for the first time, ay ire-report kayo ni Mayan Corbera. Kasi hindi kayo nire-report nito. Ito yung reaction dun sa nagtanong Sen. Nagtanong kasi, bakit kasi si Senador Marcoleta ang nilalagay niyo dyan sa Blue Ribbon? First timer ka, neophyte, Neophyte yan eh. Bakit yan? Bakit? Ito po ang sagot sa report ni Mayan Corbera. Mayan? Magandang hapon, Nelson at Sen at kay Senator Marcoleta. Posibleng ang issue raw ng umano'y anomalya sa mga flood control projects na itinagagalit ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ay ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Sabi ni Estrada, may inihain ng resolution si Senator Erwin Tulfo para siyasatin ng Senado ang umanikatiwalian sa flood control projects. Partikular niyang ipinasisiyasat kung saan nagamit ang bilyong pisong budget Galing ni Marcoleta. Nakaka-proud. para sa Binoto ko flood yan. control, samantalang maraming barading kalsada at rinis na nagresulta yan ng malawakang pagbaha. Sabi ni Estrada, bukod dyan, yung the flood control project, kasama din ang kontrobersiya sa joint venture agreement sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires ang posibleng silipin ng Blue Ribbon Committee. Ipinagtanggol naman ni Estrada si Marcoleta sa mga batikos. Bakit ito ang inilagay sa Blue Ribbon Committee? Ito raw ang unang pagkakataon na ang Blue Ribbon ay pamumunuan ng isang neophyte senator na Neophyte talaga ng word. sa mga kaso ng pang-aabuso at katiwalian sa gobyerno. Pero sabi ni Estrada, isang abogado si Marcoleta Good. at matagal itong naging kongresista. Walaan ng ibang senador na humiling na pamunuan ng komite at iginiit na walang kapalit ang pagbibigay sa kanya ng Blue Ribbon Committee. Bukod dyan, wala sa rules ng Senado na nagsasabing bawal na mag-isema na makapangyarihang komite ang isang baguang senador. Correct. At baka makatulong anya ang pagiging dating kongresista ito para madaling matukoy ang mga sinasabing kongresista na rumarakit umano bilang mga kontraktor. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Jinggoy Estrada. Why not? Identified siya sa Duterte. There's always a first time. And Senator Marcoleta is highly qualified to... Highly qualified talaga. He being a lawyer. Tanggalin mo na yung posisyon siya. Sa aming palagay, o sa aking palagay, is highly qualified. Sa mga Tama. He's fair. With all due respect, si Senator Marcoleta is fair. Yeah, sa tagal ko dyan Senado, this is the first time that a neophyte senator and an opposition at that ay hinawakan ang Blue Ribbon Committee. Dapat ba, Pero wala naman sa rules ng Senado na hindi pwede ibigay sa neophyte senator. Correct. Balik sa inyo, Nelson at Zed. Maraming salamat. Yan po si Mayan Corbera. Pero bakit nga raw ba? Kasi alam ko dati marami talagang ayaw humawak na pagiging chairman ng Blue Ribbon. Pero ba't kayo? Ba't parang ginusto nyo hawakan itong Blue Ribbon Committee? Hindi, yun muna ang tanong mo na parang ayaw. Opo. Hindi, noon lamang nakaabang ang eleksyon kasi meron silang usap-usapan. Kapag raw ikaw ang chairman niyan at ikaw ay naharap sa isang election Issue. election time. Opo. Natatalo. Kamu na nangyari kay Senador Dick Gordon. Opo. At ewan ko kung sino pa yon. Kaya ang nangyari, nung may sumunod na nag-occupy niyan, si Senador Tol, Tolentino. hindi niya masyadong inactivate. Opo. Lalong-lalo na nung sumunod si Senador Pia, Pia Cayetano, opo. parang isinara ang tindahan Opo. sapagkat nakaabang ang eleksyon. Oh. Ngayon naman, tapos naman ang eleksyon. Bakit na ano bang iindahin mo riyan? At saka importante,
Ano yung kung mapapakinabangan ng tao, hindi ba? Opo. At saka, in fairness, pasensya na po sa iba, yung mga nauna, ito hong Blue Ribbon aminin mo na lang, hindi mukhang nakasangkapan talaga sa politika Family issue, fertilizer funds scam, etc. na mga inimbestigahan po ng Blue Ribbon, may bahid talaga ng politika, Sen, at mukhang nagamit talaga sa politika ng mga panahon na yun. Hindi kasi naman, nasa paraan kasi ng pag-uusisa mo rin Nasa paraan mo naman ng kung paano mo i-undertake yung investigasyon Kagaya nga ng nasabi mo kanina, kailangan ba, sinabi ni Senador Jinggoy, nakita niya na objective yan, fair yan. Opo. Kailangan maging fair ka, hindi yung tatakutin mo yung mga tao, gaya ng nangyari sa Parmali, pinakulong mo lahat. Kaya nga, panahon pa naman ng eleksyon, walang pumirma doon sa report mo. Tama. Pero kung hindi ganun ang paraan mo, hindi naman sa sinasabi ko na mas marunong tayo sa mga nangyari. Hindi. Kailangan nga, huwag kang mag-personal. Yan ang palagi nating sinasabi. Nauna lang na pinag-usapan natin yung angkor na yun. Opo. Kung angkor ka, puro personal ang sinasabi mo, paano makikinabang ang tao nakikinig sa'yo? Ililigaw mo lang sila, mamimislead lang sila. Pero lahat ng gagawin mo, patas ka, parehas ka. At saka ebidensya talaga na magtataguyod sa'yo. Hanggang saan mo may tatawid dito? Hanggang gaanong ebidensya para makarating ka doon at matukoy mo sino yung nagkamali. Nandun Maski na kaibigan mo, sasabihin mo lang, magkakaibigan tayo, pero itong ebidensya papunta sa'yo Magaling ni Marcoleta. Wala kang Yun ang importante kaibigan. ron. Kailangan maipakita mo yung ebidensya. Ngayon, hayaan mo na magpresenta ng kaiba yung ebidensya para matimbang mo alin ang totoo rito. Tama. Tama. So yun mga kabibig, grabe no, excited na ako na magkaroon ng hearing ito kabibig. So palpal, si Karen Davila, of course si Karen Davila ang pinariringgan nila na-lecturean pa ni Senator Marcoleta. Pinatawag pala ito noon sa hearing, Senado, pero natakot. Yun lang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time. Na-lecturean tuloy, napahiya si Karen Davila.